Sa ating pong series sa Book of Ephesians. So it brings us Ephesians chapter 2. Napakaganda po ng kwento ni Akan, ano? Dahil sa natutuwa tayo sa nangyari sa kanya. Ang kinaganda ko napakaraming lesson sa especially sa stewardship. When we do not make use of the things of God as He intended it, instead of being blessed, instead na maging blessing sa atin yung binibigay ng Panginoon, and nagiging sumpa, no? Wala rin yung pinagkaiba yan dun sa mana. Blessing ang mana, but when it is not used according to the plan and the instruction of God, yung po blessing nagiging disgusting. Remember, dun sa mana, no? Sabi ng Diyos, pwede kayo kumuha niyan araw-araw. On the 6th day, doblehin nyo. Because on the 7th day, hindi kayo makakakuha. At sabi ng Diyos, araw-araw, ang kukunin nyo lang yung sapat na kayo magtitira para kinabukasan. So, marami pa rin patigas sa ulo. Pero baka Saturday, Friday na, hindi pa kumuha ng sobra. Kinabukasan ng Saturday, wala silang makuha. Inutom sila. And another thing, yung sinabi ng Diyos na huwag kayo magtitira dahil bukas, meron naman bukas So, huwag kayo magtitira para sa bukasan. Yung mga matigas ang ulo, ano ginawa nila? Nagtago. Busa na ng marami, inimba. Kinabukasan, kukunin nila, siguro, tinatulad na silang makulot. Binuksan na lang yung kanilang mga inimba. Ano nangyari? Ginuod, napakaraming buod. So, hindi mo nila napakinabangan. Yan yung nangyari kay Akan, ganun din. Wala naman pong pinagkakaitan Diyos sa atin ng pagpapala Actually, ang instruction ng Diyos, lahat ng syudad na makukonquer ninyo, lahat ng spoils of body nyo yan. Pero yung unang-unang city, sabi ng Diyos, that's my tithe. Remember, tithe is the first tenth, So, sabi ng Diyos, lahat ng makukuha nyo dyan, dadalhin yan sa tahanan ng Panginoon. Nasa Shiloh pa yata niyan, panahon na yun, Sa tabernakulo pa. So, lahat ng hindi nyo madadala, sunugin nyo. Iaalay nyo sa Panginoon yan as a burnt offering. Lahat na makukuha nyo, dalhin nyo sa bahay ng Panginoon. Pero wala kayong kukunin para sa inyo. Yung unang-unang city. But the rest of the cities na makukuha ninyo, lahat na makukuha nyo yan. Pagkakatiyan nyo. So, si Akan, hindi nakinig sa instruction. Akala niya, magiging blessing sa kanya yung silver, Babylonish garment, and gold. Yung pa naging bitya ng kanyang buhay. So, dito po sa binasa natin about Achan, about Ananiah and Sapphira, about the mana. So, hindi po nagbabago ang procedure ng Diyos. Even in our material possessions, meron po malinaw na directives, may malinaw na instruction ng Diyos. So, paano natin i-manage, i-dispense ang ating mga material possessions. A portion of it was designed by God na ibigay sa Kanya, which is called the tithe. And part of it also, part of our resources must be given to God in form of offerings. Ngayon, experience have told us, up to now, hanggang ngayon, na meron po mga anak ng Diyos na hindi talaga nakakatupad yan, hindi nila ma-overcome, yan. Kahit na minsan sa kanila, matagal na talaga Christian, talaga hindi nila ma-overcome yan because that portion of stewardship seems to be putting many Christians into test, At marami talaga nag-fail pa dyan. And na-experience sila na hindi naging blessing, itinatago nila na supposed to be, intention nila karagdagan, saving sila.
karagdagan na kapakinabangan. Kaya ang idea is maging pakinabang para sa kanila. Pero ang nagiging resulta, ano po? Ang nagiging resulta, nagiging sumpa, ano? Sa halip na blessing, ano ang napupunta sa mga Panginoon? Cursing. Remember the passage in Malachi chapter 3, sabi ng Panginoon, and I will rebuke the devourer for your sake. I will rebuke the devourer for your sake. So, babalik na rin lang yun eh. If you are not faithful ng Panginoon, and that is what will happen. I will not rebuke the devourer. Inyong mga harvest, hindi kayo makaka-harvest ng tama. Bago pa lang namumulaklak ang inyong mga pananim, nalalaglag ng mga bulaklak. Kung magkaaniman kayo, darating ang mga mandarambong, wala kami pinatang. O kung mamunga man yan, andyan may mga peste. So, hindi ko po sinasabi na lahat ng disaster ng buhay natin, dahil sa kasalanan tayo. Kasi meron din naman mga pangyayari na kahit faithful, like Job, iba na dumaranas ka talaga ng tayo. Pero majority rin ng minsan ng losses ng mga Kristiyano is as a form of curse. Bilang chastisement ng Panginoon. So, maganda po mga kapatid na patutunan natin, pero hindi tayo mga nababasa sa Bible. At hindi po lamang nakalagay sa Bible para basahin lang natin, pagbasa ng pagbaslaan. Sabi ng Bible, they were written for our what? They were written for our learning. Para matuto tayo doon. Saan tayo matuto? Not to repeat their mistakes, di ba? Do not repeat their mistakes. Kaya tama yung sabi, history repeats itself sometimes because people never learn from their history. Pag hindi po natin talaga sineryoso ang aralin ng history, it will really bound to repeat itself. Talaga maulit na maulit. So they were written for our learning so that we will not repeat the same mistakes. That's for our own sake. Wala namang binibigay ng Diyos na utos sa Bible na intention, pahirapan talaga tayo sa Diyos. Sinasadya ba rin Diyos sa pahirapan tayo, no? Hindi mo intention na pahirapan tayo. Hindi yun talaga pinaktanan Diyos para pahirapin tayo. Malaking 10%, di ba? Malaki din yun. And aside from that 10%, kung bibigay mo tayo ng konti, actually, malaki yan. Maliit na yan, 100 lang ang pera mo, 10 piso lang yan eh. But what when it becomes 100, it becomes 10,000 already, di ba? What if it becomes 200, it becomes 20,000? So talagang, iralin natin ang pagka-materialismo, malaki na yun, di ba? Marami nang mabibili. Pero mga kapatid, pagka tinake natin ang Panginoon sa kanyang salita, actually, yan lang ang verse sa Bible na we are told in the Bible to test God. Actually, the Bible tells us not to provoke God or not to prove God. Di ba? Hindi tayo tinutulad sa Biblia na sumukin ng Diyos. Pero yan ang nag-iisang portion sa Bible where we are told to prove God. Yan lang. Subukin niyo ako. Yan ang Panginoon. I will open the windows of heaven and pour you out blessings wherein there is no room enough to receive it. Alam niyo, mga kapatid, yan ay isang doctrine, na magandang matutunan ng bawat isa. At maganda na may pamulat natin sa ating mga anak. Alam niyo po, wala tayong maraming may papamanang material, pero mga aral ng Diyos. Yan ay magandang bagay na may papamana natin sa mga anak. Matutunan nyo ang tayo, pag-aralan nyo yan. Paglaki nyo, nag-aarap buhay na kayo, i-practice niya. It's a good Christian practice. Magandang gawain niya. So, maganda po na una, tayo po ang pagtuto dyan, and then, tulong natin sa ating mga anak. At maganda po may pamanang doktrina yan, Bible principles. Actually, that is for the good of our children, for the good of the posterity, and for the good of the church as well. Maraming gawain ng Panginoon, kaya para mga pinabayaan, dahil pinabayaan ng mga anak ng Panginoon, di ba? Ano ba ang promise ng Diyos pagka na-fulfill yan? There will be what? There will be
Sufficiency. Ano sa Tagalog yung sufficiency? Kasapatan. There will be sufficiency in my house. Bakit maraming gawain ng Panginoon nananatili sa garahe, nananatili pa rin sa polga, nananatili pa rin sa ilalim ng puno, no? Bakit? Meron pong pagkukulang, meron hindi na gagampanan. Hindi na natin kailangan ng masyadong fundraising, hindi natin masyadong kailangan ng kung ano ng mga bagay-bagay, no? Natutupad lang ng mga Kristiyano ang kanilang tungkulin sa Panginoon at sa Iglesia, hindi yung mukhang parang neglected at abandon ang gawain ng Panginoon. Pero sabi ng Diyos, there will be sufficiency. Bring all the tithes into the storehouse that there may be meat in my house. There will be sufficiency in my house. Okay? So, buksan po natin ating mga Bibles in Ephesians chapter 2. At tayo po yung nasa topic pa rin po na unity in Christ. At take up na po natin ang point number 1, which is alienation apart from Christ. Kung wala ang Panginoon, there is only alienation. Meron po lamang barriers between people. Actually, ang barrier hindi lamang between God and man, but between what? Between man and man. It's human nature, to shut other people's out, Human nature yan eh. Minsan, ang tendency natin gusto ko, ako lang, o kaya, konti lang. Pag meron gustong sumali sa grupo nyo, hindi ka nakasali, kami lang ang close friends. Kami lang ang kaibigan, hindi ka nakasali, F4 kami. Kami ang grupo ng F4. Alam mo ng high school, mga ganyan-ganyan. Ano lang ang mga sanggang dikit. Hindi ka nakasali dito, sobra na kami. Hanggang 4 lang kami. Huwag ka na sumingit. So, it's human nature to do that, to shut other people. Pero sino po ang nag-unite sa atin? Actually, mga kapatid, ang wall of separation, nag-exist hindi lang between man and man, pero higit sa lahat ng separation, mga kapatid, ay nag-exist between God and man. It is described by the word enmity, diba? It is enmity between God and man. There is war. There is war between God and man. Kaya nga yung ministry ng Panginoon at ministry ng mga Kristiyano is ministry of reconciliation. Diba? Bakit? Para saan ba ang reconciliation? Reconciliation is between two warring parties. Na i-reconcile, meaning meron talagang nag-exist na animosity. We are to reconcile the world to God through the message of the gospel. So, sinasabi po ng ating passage, Ephesians 2, 10 and 11, apart from Christ, there is alienation. Ang tanging meron na mag-exist sa mga tao, between man and man, and between God and man, will be alienation. It's only through Christ that unity and harmony is achieved. Because without Christ, there will be no harmony. Kung wala ang Panginoon, walang harmony between God and man, and there will be no harmony between man and man. Sa Panginoon po lamang mangyayari yan, It's only through our Lord Jesus Christ. Ephesians chapter 2, we will read up to sign po natin hanggang 12. Okay? I will start reading from verse 1. And you have the quickened who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience,
among whom also we all had our conversation in times past, in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved, and hath raised us up together, and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, that in the ages to come ye might shew the exceeding riches of his grace, in his kindness toward us through Christ Jesus. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. For we are his workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Wherefore remember that ye, being in time past Gentiles in the flesh, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision in the flesh, made by hands. So how did Paul address the leaders? How did Paul address the believers in Ephesus? Paano niya sila tinawag? Paul calls them to remember that in the past they are called what? The uncircumcision. Meaning there is what? There is social alienation. And in verse 12, not only that there is social alienation, there is also spiritual alienation. Alam niyo po, morally speaking, the Jews and the Gentiles, there are no moral distinctions between them. Parehong makasalanan niya, right? Whether Jew or Gentile, that's right? Whether Jew or Gentile, morally speaking, all are sinners. But when it comes to dealing with men, iba ang dealing ng Diyos sa kanyang piniling bayan. Iba ang kanyang dealing. Remember, Israel was the chosen nation because they are chosen by God into so many benefits and so many blessings. Especially the blessing of salvation. Kung meron bang unang maliligtas, sila yung unang maliligtas. Kung baga sa unang mabubusog, malapit sa kaldero. Sila yung malapit sa kaldero, sila yung unang mabubusog. Ano? So, morally, walang pagkakaiba. All are sinners. But when it comes to dealing with men, malaki po ang advantage ng mga Israelites compared to the Gentiles. Bakit? Ang mga Gentiles ay alienated sa Diyos at alienated sa Israel sa napakaraming bagay. Una, socially, they were the outcasts as far as the Jewish people are concerned. Alam niyo yung term na the uncircumcision? That is actually a word of derision. That is a word used to deride or to mock. You remember David when he fought against Goliath? How did David call Goliath? The uncircumcised Philistine. You know? Saan yung mababasa yan? This uncircumcised Philistine. In 1 Samuel 17:26. Ano ginagawa nitong hindi na Pilisteo na ito? Na hinahamak niya ang bayan ng Diyos. What will this uncircumcised Philistine do? It is actually a word of derision. It is to mock other people. Okay? So as far as the Jews are concerned, Gentiles are outcasts. Actually, ang mga Hudyo, mga kapatid, in their mentality, God has no concern at all for the Gentiles. Para sa mga Hudyo, kaya create ng Diyos ang mga Gentile, they were created to fuel hell. Dito ka nalang naniniwala. Kaya meron mga Gentile, parang ang gatong sa, ang gatong sa impyerno. Alam niyo po ba na because of that belief, because of that feeling of hatred, and contempt for other nations, even Jewish women, pag mayroong mga anak na Gentile, hindi nila tutulungan yung Gentile na babae na mga anak. Bakit? Pag daw ginawa nila yun, they will be responsible for bringing into this world another despised Gentile.
Kasalanan nila na meron na namang despised Gentile na nilita. Kaya pag may mga anak niya ng Gentile at nakikita ng hilot na Jews, hindi na natutulungan. And among Jewish people, kapag meron silang family member na nag-asawa ng Gentile, anong ginagawa nila? Matatay pa yung sinabi ko nung last time. Anong ginagawa nila? Nag-hold ng funeral service. Imagine. Kapag isang Hudyo, isang membro ng pamilya nila, nag-asawa ng Gentile, mag-hold ang angkan. Ang angkan nila, mag-hold ng funeral service. Because as far as the family is concerned, as far as religion is concerned, and as far as race is concerned, yung kanilang member ng family na nag-asawa ng Gentile is already what? He is already dead. Wala ka na. Nag-asawa ka ng Gentile. Kung minsan, mga kapatid, meron pong merong ground for Jewish hatred. Dahil sa maraming pagkakataon, ang mga Hudyo talaga naging biktima ng oppression. Diba? They had been victims of oppression and persecution by the Gentiles. Sa mahabang panahon ng kanilang kasaysayan. Ka-form pa lang nila into a nation, ang dami na nilang kaaway, di ba? Panahon ni Haman, nandiyan na naman ang kanilang kaaway. Yung kanilang mga conquerors, they were being led into captivity by other nations. Mahaba na kanilang pagdurusa. Actually, yung ganong feeling of hatred ng mga Gentiles sa Jew, hindi naman nabago up to modern times. Panahon din Hitler, anong tingin ng mga Germans sa Jew? They are the enemy of the human race. They are the enemies of the human race. Alam niyo ba natin na ang mga Jews, wherever they are, except from Israel, saan na nasa naroon mga Hudyo, saan na sila makapag, kaliban sa bansang Israel, they were not allowed to own large properties. Hindi sila pinapayagan na makapamili ng malalaking parcel of lands. Kaya most of their wealth are in what form? Jewelry. Kaya ang kanilang kayamanan na lang, doon na lang sa mga alahas. Kaya mga malalaking mga trader ng alahas, mga Juya, wala niyan, De Beers pa pronunciation of De Beers. De Beers. Kanila yan, mga Juya. So, ganun talaga ang attitude ng mga Gentiles sa mga Juya. Mabuti na lang, panahon ng mga digmaan, friendly tayo sa Israel, during time of Quezon. Meron tayong tinago na, hindi ako nagkakamali, mga pinupok na 1,300 yata ng mga Jewish people. Kagaya ni Schindler, di ba si Schindler, pupok din na ng audio. Kapalan niyo na ba yung Schindler's List? Maganda yun, panoorin niyo. Dahil sabi ng Bible, I will bless them that will bless you. Meaning, if you are friendly to the Jewish people, which is God's chosen nation, God will also deal kindly with us. Kahit US noon, ayaw tanggapin ng mga Jew. Pero Pilipinas, tinanggap natin ang mga Jew. Kaya, hindi nyo nalilimutan ng mga Jew. Nagpatayo tayo ng monumento sa Israel. Dahil ba't tayo doon? Yun ang pag-alaala ng ating kindness sa kanilang mga ninuno during the wartime. Kaya yung hatred na yan ng mga Gentile sa Hudyo, ginantihan naman ng mga Hudyo. Ginantihan nila ng resentment. Kaya si Jonah, di ba? Nakita niyo yung feeling ni Jonah? Kung nabalitaan ni Jonah sa Panginoon, nagugunawan ng Ninive, natuwa ba nalungkot pa si Jonah, nagugunawan ng Ninive, natuwa siya, di ba? Instead na warningan niya mga taga-Ninive, tumakas siya para hindi niya mawarningan ng mga taga-Ninive. Instead of going east, he went west. Instead of going to Iran, he went to what? He went to Spain. He went the opposite way.
Ano? Instead of extending the love of God, alam niyo po, mga Israelites, tuwan-tuwa lang sa blessing nila eh. That they were the chosen nation, sila ang privilege sa mga spiritual blessings. But as far as their mission is concerned, ano ba ang mission ng Israel? The mission of Israel is to become what? To become light to the Gentiles. Isaiah, anong verse yan? Kaya in-appoint ng Diyos ang Israel, ano? Pinili sila to become a light to the Gentiles. Isaiah 42:6. For them to become light to the Gentiles. Dahil ang intention talaga ng Diyos, hindi lamang Israel ang masave, kundi i-extend ng Diyos ang salvation maging sa mga Gentiles. Ang plano ng Diyos, ang gagamitin niya ay ang bansang Israel to extend the love of God, to extend His forgiveness, and to spread the knowledge about God. Kaya nga kahit sa temple, di ba merong court for the Gentile? Alam niyo po yun? Alam niyo po, merong portion ng temple barred ang mga Gentiles. Meron silang lugar sa temple na hindi nila pwedeng tawidin. Na kapag pinawid nila yung barikada, papatayin sila. Merong part ng temple na no Gentiles allowed. Ang laki-laki ng karatula, no Gentiles allowed. Kapag tinawid ng mga Gentiles, papatayin sila. Pero mga kapatid, hindi nawalan ng access ang mga Gentiles. Dahil even in the temple area, no, meron tinatawag ng court for the Gentile. Merong area pa sa mga Gentile. At yung area na yun yung area kung saan sila wiwitnessan, kung saan sila share-sharehan. Dahil intention talaga ng Diyos is for the nation of Israel to evangelize the world and bring near the Gentiles to God. Pero ano po nangyari sa Israel, mga kapatid? Instead of thanking God for the blessing and using those blessings as tool for testimony or tool for witness, ano ginawa nila? Yung kanilang blessing ay naging source of pride. Naging dahilan para sila maging isolationist. Alam niyo kung galing ng mga Israelites kapag galing sila sa ibang bansa o ibang bayan at pagpapasok na ng Palestine, ipapagpag nila ang kanilang mga sandals sa kanilang mga damit. Bakit? Ayaw nila makontaminate ang holy land with Gentile dust. Pati alikabok, Pati alikabok ng Gentile countries, ayaw nila pumasok sa holy land. Eh tayo nga, nagbibit-bit ng lupa nila di ba? Di ba yung mga tourist sa Israel, ano ginagawa? Nagbibit-bit ng lupa, di ba? O, itong lupa ito, galing promise ka nito. Galing holy land. Yung mga Bible na binibenta nila, yung mga naka-insert na lupa na naka-glass pa di ba? Souvenir. Pero sila, ayaw nila na yung Gentile dust mapupunta sa holy land. At para hindi sila makontaminate, they will never allow Gentiles to enter their house, and they will never enter the house of any Gentile. Pupunta nga lang sila ng palengke, grabe purification and washing ang gagawin nila. At kung napapadpad sila sa Samaria, ano gagawin nila? Lalayo sila sa village, sa mga Samaritans. Hindi sila maglalakbay patungo sa village. Maglalakbay sila, iikot sila, malayo sa village dahil ayaw nilang makakasalubong ang mga Samaritans dahil Samaritans are no longer pure Jews. Samaritans are already half-bred. They are mix of Gentile and Jew, ang mga Samaritans. Kaya nga yung Samaritan woman, di ba? Nagugulat sa Panginoon na kami ng Panginoon, woman, give me water to drink. Ang sagot agad ng babae, how come you are a Jew is asking water from me who is a Samaritan? Because the Jewish people have no dealings with the Samaritans. So matagal na yan, for hundreds of years, that feeling of animosity and resentment between Gentile and Jewish people, it kept going on up to the time of Peter. Diba? At nung panahon ni Peter, di ba? Anong attitude ni Peter?
Panginoon, alam niyo naman na mula pagkabata ko, walang pumasok na unclean sa bibig ko. Actually, yung vision na nakikita ni Peter dun sa Acts chapter 10, it's not actually about food. It's actually about receiving the Gentiles. Yung kinakonsider ng mga Jew na unclean, ng mga Gentiles, sabi ng Diyos, huwag nyo i-consider na marumi. Doon naunawaan ni Pedro na ang mga Gentile hindi na dapat nilalayuan. Kailangan lapitan na rin at i-reach out na rin ng gospel, even the Gentiles. Pero ganun katindi, no? Ang pagka-brainwash at maling opinion ng mga Jewish people. Alam niyo po ba na kahit mananampalataya na marami sa mga Hudyo, ang buong pag-aakala pa rin nila, hindi maliligtas ang Gentile hanggat hindi sila nagiging proselytes. Kilala niyo ba yung eunuch, Ethiopian eunuch? Alagay yung proselyte namin. Ano ba yung eunuch? Di ba ano yun? Gentile? Di ba Gentile yun? Ethiopian. Di kaya nga Ethiopian, eunuch, Gentile yun. Pero bakit sumasamba siya sa Jerusalem? Because he was a proselyte. Ang paniniwala ng hanggat ang mga Gentile, hindi magiging proselyte. Hindi maliligtas sa mga Gentile. Kailangan nila maging Hudyo. Paano sila maging Hudyo? Kailangan silang tuliin. Kailangan natin sa kanila yung mark of being a chosen nation. The physical mark, which is what? Circumcision. Hindi lamang masi-circumcise in the flesh. Ano ba kailangan? Kailangan they must follow the ceremonial law as prescribed by Moses. Kailangan nila ito. Ano? At matindi, hindi po maka-break away, hindi makawala-wala ang mga converted Jew. Ano, sa lumang belief, sa lumang tradisyon. Hirap na hirap sila makawala niyan. At actually, mga kapatid, hindi po lamang mga Jewish people ang hirap maka-break sa lumang tradisyon. Kahit mga Gentile, hirap din. Hirap din silang iwan ang kanilang mga lumang tradisyon. Galing sila sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, nung ma-convert ang mga Gentile, ayaw na nilang bumili kahit ang mga meat offered to the idols. Di ba yan ang isa sa mga issue sa Corinth? Alala niyo ba yun sa Corinth? Anong issue sa Corinth? Sabi ni Apostle Paul, ang lahat ng bagay ay binabanal na panalangin. Kaya huwag mo nang isipin kung yan ba inihandog sa Diyos-Diyosan o hindi. Because sabi ni Paul, we know that idols are what? Idols are nothing. Wala naman yan eh. Idols are nothing. So, kung meron mga pagkain na in-offer sa idols, at matapos i-offer, dinala naman sa marketplace para ibenta, sabi ni Paul, kaya huwag nyo nang uusig-usi sa akin pa kung in-offer ba yan. Hindi. Kainin niya, may in-offer sa inyo na pagkain, kainin ninyo na may pagpapasalamat, asking nothing. Diba? Wala nang tanong-tanong. Dahil lahat ng bagay ay binabanal ng mata namin. Kaya hindi masama ang tutubuan. Masama lang yan pag walang puto. Minsan na isang dahilan ba't masama ang tinugat sa'yo, marumi. Kalahating oras mo nang pinakuluan, marumi pa ba yan? Sterilize na. Suma pa yan. Ang rule lang natin dyan, eat at your own risk. Diba? Dahil too much of anything, talaga masama. Kahit gulay, too much of gulay, hindi ka na rin makahinga, no? Too much of protein, din. So, balance diet lang. Ano mga kapatid ko, ang contention ko lang, dahil sa in-offer sa idol niya, sabi ni Paul, wala na. So, mga Gentiles have a hard time breaking away from the old tradition. And the Jewish people as well, after they are converted, hindi pa sila makakawala-wala sa mga Sabbath, sa mga rituals, sa mga ceremonies. Kaya sabi niya, Apostle Paul, let us go forth unto perfection, leaving the elementary things of the doctrine. Iwanan mo na yung makaluma, huwag nyo nang ibalik ulit sa dati ang kaligtasan, ang basis ng kaligtasan sa mga lumang pamamaraan. Wala na yan.
They are all shadows and not the very image. Ang image ay si Christ, dumating na siya. Kaya there is no need for those shadows. Kaso lang hindi makawala ang maraming mga Hudyo after their conversion. Kahit si Apostle Peter, na-intimidate. Dahil yung mga Hudyo na gano'n na paniniwala, naging influential niya. Dahil sila naging influential. As far as Gentile churches, kung nag-create pa rin sila ng nakaka-create pa rin sila ng mga issue Ang layo na ng ang layo na ng Antioch, Syria. Pero meron pa mga Judaizers. Ang mga Judaizers, yung mga Jewish converts. Mga Jew na na-convert into Christianity na yung kanilang mga lumang tradisyon, hindi pa rin nila naiiwan. Sumugod pa rin sila sa Antioch, Syria. Gentile church na yan. Ginulo nila mga mahal ng parataya. Sabi tuloy ni Pablo, teka muna, wala kami natatanggap na ganyang instruction sa mga apostol. Alamin natin yan. Wala kami natatanggap mula sa mga pillars of the faith, sa mga apostles na kailangan patuloyin ang mga Gentile, kailangan pa nilang sumunod sa mga batas ni Moises. Kaya nagkaroon naman po, Council of Jerusalem in Acts chapter 15. Council of Jerusalem. At ano po naging verdict? Ano naging hatol dun sa Council of Jerusalem? Huwag na pakialaman ng mga Gentiles. Huwag na silang i-prescribe na kailangan matuli. At huwag na ipataw sa kanilang balikat ang napakaraming mga rituales, sabi ni Peter, na kahit ang kanilang mga magulang, hindi naman nakasan. Hindi nga nila nakayanan gawin lahat. Ba't ipapakasan na niya sa mga Gentiles? Ano na lang ang kanilang ilang points dapat i-observe ng mga Gentiles? Abstain from food strangled, abstain from blood, and abstain from fornication. Bakit abstain from eating of blood? Because of the Jewish members na kasama sa Gentile church. Ano? As an act of charity, as an act of consideration sa mga Jewish members. Kasi ang mga members sa Antioch Church, hindi lang puro mga Gentile Hindi lang mga Syrians ang member, may mga Jew na member din na hindi pa nila na-overcome yung hindi pagkain ng yung pagkain ng dugo. Kaya maging charitable, sabi ng council, na maging charitable kayo for the sake of Jewish people in the vicinity and among your membership. Alam mo hindi sila kumakain niya, pero alam mo hindi masama yan. Pero hindi masama, iisi-isi ka kumakain kahit na meron namang dire-dire. Diba? Alam mo hindi niya kinakain, alam mo wala namang masama, pero alam mo namang hindi niya matanggap, sige ka pa rin. At sasabihin mo, hindi naman kasalanan mo Hindi naman kasalanan mo Kasama sa Bible, kasalanan ba yan? Totoo hindi kasalanan yan, pero pwedeng maging kasalanan. Tama? Alam niyo po ba mga kapatid na marami tayong freedom. Freedom dahil pag ginawa mo, hindi kasalanan. Pero pwedeng maging kasalanan. Alam niyo ba yun? Kailan siya magiging kasalanan? Kapag ka na-offense sa iba. Intrinsically, hindi siya mali. In itself, hindi siya mali. Pero pagka pinagpipilitan mo, merong natitisod, naging mali dahil natitisod na isang mahinang kapatid sa akin. Wala akong maisip na example. For example, masama itong mag-make-up. Hindi, di ba? Pero, kung meron tayong member dito na talagang galing sa kultura na, kunyari, Amish. Napakaraming bawal sa mga Amish people Ang daming bawal niya. Naging miyembro natin halimbawa rito. At nakita ka niya na kung todo make-up, talagang parang parang clown. Hindi masamang mag-make-up, di ba? Pero din nakikita ka niya, talagang tisod. Sabi niya siya, sis, pwede ba huwag ka na lang mag-make-up ng gano'n? Kasi nakikita siya. Tapos sabi niya, bakit? Asan sa Bible? Ang kasama mag-make-up. Masahe ko.
wala ka talagang mababasa, hindi mali. Di ba? Pero pwedeng maging kasalanan kapag ka hindi mo nga maling gawin niya, pero nakakatisog sa iba, doon siya magiging kasalanan. Sabi ni Apostle Paul, we should be charitable in our practices. Meron tayong mga practices o ginagawa na in itself, hindi talaga kasalanan, but can become sin when somebody gets offended. Ang magandang rule sa lahat ng Kristiyano is what? For us to become stepping stone, not stumbling blocks. Hindi tayo yung dahilan na ikagalapan nila na hindi na sila magpatuloy sa Diyos, hindi na magpatuloy sa paglilingkod dahil natisod sa atin. Kundi tayo maging stepping stone nila na lalo silang mapalapit sa Diyos, lalo silang ma-encourage na maging loyal sa Panginoon. Maybe the best you can do is what? Unti-unti mong ituro sa kanya kung paano mag-make. Ganun gawin mo. Pero ipagpilitan agad-agad. Unti-unti mo ituro sa kanya kung ano yung freedom mo sa kanya, kung ano yung nararamdaman. Okay? So we should all be charitable. Okay? So, alienation apart from Christ. So, saan po ang disunity? Kasi, Ephesian church, Ephesus was a Gentile church. Diba? Gentile church yan that's Turkey. Okay? Ngayon, sa church sa Ephesus, hindi lang ng Gentile ang members. Maraming member ng mga Jew. So, ang dami nila mga differences. Yung kanilang cultural background, yung kanilang physical differences, no? Yung isa tuloy, yung isa hindi. Yung kanilang pinanggalingan, isa pagan, yung isa Jewish people, monotheistic. Meron din member na Greek, mga Greeks. At meron mga member na hindi Greeks. Ang tingin ng mga Gentile, barbarians. Dahil ang taas ang tingin ng mga Greeks sa kanilang sarili. They even consider Greek language as the language of the gods. And all the rest of all other races, as far as the Greeks are concerned, barbarians na. Eh ngayon, pare-pareho naligtas, pare-pareho nabaptize, magkakasama na sa simbahan. Isa galing sa Pagano religion, isa Hudyo, yung isa Judaism, yung isa heathen, yung iba Greek, yung iba ang hindi Greek, barbarian na, mas mga ngayon, naligtas na sila. Anong may nagagawin nila? Ano? Sabi Apostle Paul, accept each other because of your unity in Christ. Dahil sa Panginoon, iisa na lamang kayo ngayon. There is therefore neither Jew, nor Gentile, nor bond, or free. Sa pagdahilan ng kanilang confusion dyan, yung yung slaves. Andun din yung slaves, andun yung free. Na ang feeling ng mga free sa mga slaves are inferior. At ang mga slaves naman, gumagante sa mga free, lalo na sa kanilang mga master. At tingin nila sa master nila, masungit, hindi karapat-dapat sa kanilang paggalang. Ano? Yun ang kanilang pakiwari sa kanilang mga amo. Okay? So, ngayon, makakasama na sila sa isang iglesia. Ano sinasabi niyo po? Accept one another. Receive one another. Okay? At si Peter, mga kapatid, kung kanyang paniniwala na ang mga Gentile ay pwede na tanggapin dahil yun din ang kanilang hatol sa council. At the same time, yun din ang pinihiwatig sa kanila yun. Actually, that is direct revelation of Peter. Direct revelation kay Peter yun na mga Gentile ay in-extend na ng Diyos ang salvation sa mga Gentiles. Kaya nga, right after the vision, pinadalaman siya sa isang Gentile, di ba? Kay Cornelius. At nakita niya ang evidence ng blessing ng Panginoon. Nasa si Cornelius, including his household, at not speaking in tongues pa. So despite all the evidence, despite the direct revelation, and despite the decision in Council of Jerusalem, ano nangyari kay Peter? Aba, na-intimidate pa. Sa book of Galatia, makikita niyo sa Galatians chapter 2, verse 11, ang sabi ni Paul kay
kay Peter, sabi ni Paul, ano, sa Galatians chapter 2, I withstood Peter to the face because he was to be blamed. Because he is not walking worthily. Dahil sa kanyang hypocrisy, kahipokratohan, hindi lamang siya ang nahawa, but including Barnabas and other Jewish Christians nahawa rin kay Peter. Dahil nung wala pa yung mga Judaizers, kumakain siya kasalo ng mga Gentile, pero nung dumating yung mga Judaizers from Jerusalem, anong ginawa ni Peter? Bigla siya lumayo siya ng table, at lumayo sa mga Gentile. Pati si Barnabas nahawa niya, pati yung mga Gentile. Ano po mensahe ni Paul, mga kapatid? We are now one in the Lord Jesus Christ. Isang Panginoon na lamang tayo ngayon. Isang tagapagligtas. Isang pamilya. So, receive one another. So, as if, ang mensahe dito ni Apostle Paul, matuwa kayo. Matuwa kayo because of your what? Because of you found what? You found freedom. Saan? Freedom saan? Freedom from the old situation. Malaya na kayo sa lumang sitwasyon nyo na ay bawal ako makipag-usap, bawal kainin ito, bawal itong kasama, bawal kasalo. Alipin ito ako, malaya, hindi ako dapat nakipag-usap sa mababang puri. Sabi niya po, matuwa kayo, pinalaya na kayo sa ganyang kalagayan. You should all be grateful for your newly found freedom in Christ. Dahil sa Panginoon, wala na yung mga barriers na yan. Basahin natin, ano ito? Verse 13, but now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. For he is our peace, who hath made both one, and hath broken down the middle wall of partition between us, having abolished in his flesh the enmity, even the law of commandments contained in ordinances, for to make in himself of twain one new man, so making peace, and that he might reconcile both unto God in one body by the cross, having slain the enmity thereby, and gave and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. Sino yung afar off? Gentiles. Sino yung mga nigh? Sino yung malalapit? Mga Jews. Bakit afar off? Malayo sila sa knowledge about God. Wala silang Bible. Wala silang oracles, wala silang ordinances. Sino yung mapapalapit sa Diyos? Hindi may kaalaman tungkol sa Diyos. So they were the ones who were nigh. And came and preached peace to you which were afar off, and to them that were nigh. For through him we both have access by one Spirit unto the Father. Now therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. So, lahat ng mga diferensya, lahat ng mga distinctions, pagdating sa Panginoon, wala na yan. So, pinimensahe lang ng ng Apostle Paul. Pagdating sa Diyos, wala pang walls, wala pang barriers. Pagdating sa Panginoon. Actually, mas makaka-relate ang mga tao ng araw. Although ngayon, hindi pa rin nawawala yung mga barriers niya. Actually, sa Amerika ngayon, di ba? Kwento ko na may pastor na nakamatay. Dahil yung kanyang miyembro na negro, sinasama niya parati sa Bible study. Dahil sa association niya sa kanyang negro na miyembro, hindi na siya binibentahan sa grocery. Bawal siya bumili sa grocery. Hindi na siya binibentahan ng gasolina. Tinanggalan siya ng support ng kanilang vision board. Nagka-breakdown after 2 days ang ginawa niya, tumalon sa bintana. Ewan ko sa US yata, meron pa rin mga churches ngayon na bawal ang black. Whites only. Ang lakas pa rin ng prejudice. Actually, hindi lang sa blacks, kahit sa Asian. May mga simbahan sa US na nagwa-wanted pastor. Pero pag nag-a-apply Asian, ayaw nila. Bakit?
mentally inferior ba ang Asians? Mas matatalino ba basta puti at mas matalino? Hindi nga ang US na wala yung ibang Asians. Yan lang naman ginagawa ng Amerika eh. Pag-hire ng mga matatalino para magkaroon ng sandal. Ano nangyari ngayon sa atin? Wala, may matatalino natin. Asa na? Ano sa iyo? Pagka nag-graduate ka ng top notcher ka, nag-graduate ka na nagda-number 1 ka sa medicine, sa engineering, asa ka na? Ano ka na? Sa Silicon Valley. Andun ka na sa walang kumpanya sa siyahan ka na. Kahit na mga piloto natin eh. Di ba? Nukulang na tayo ng piloto. Bakit? Hindi tayo makahabol sa pasweldo eh. Alam niyo ba sa Alaska, mas maraming aeroplano kaysa kotse? Hindi ka na makakapagpatakbo ng kotse ron dahil kahit sa akin, may yelo doon eh. Anong means of travel na doon? Aeroplano. Kaya doon na maraming Pilipinong piloto. Eh ba't sila napipilitan pag-abroad? Hindi tayo makahabol sa pasweldo eh. Kasi nung may iwan sa atin ng mga doktor, mga inhinyero, hindi naman bobo. Mga sabihin nyo yung mga bobo na lang natin radyo, mga kakabayan. Marami pa rin tayo mga natitira na makakalino pa rin na makabayan. Talagang basta ginusto nila maglingkod sa mga kakabayan kahit na mababa lang sa ako. Pero bakit yung mga bansa na pag hindi nila kalahi, ayaw na lang i-hire, no? Because of racial prejudice. Kahit Kristiyano na, hindi pa nawawala yung pagka-discriminating. Kaya sana mawala sa atin yan. Makakala nyo eh, ay hindi ako prejudice sa ibang lahi. O sige, hindi ka nga prejudice. Eh baka naman sa mga kaibigan nyo, may prejudice ka rin. Ayaw mga kaibigan, mahina ulo niya. Mahina ulo niya. Dalawang ang pagbibigan sa mga level ko. Kailangan dala ko sa mga rich. Ay, poor ka rin. Sama tayo, poor din ako eh. Ay natin isama yung mga rich. At mga poor, ganun din. Ay, mga rich yan. Hindi tayo pwede yan. Dito tayo lang. Mga poor lang tayo ha. Hindi tayo magpapasali eh. Huwag naman lang ganun. Dahil sa Panginoon, isa na lang tayo. Isang family. Isang tagapagligtas, isang destiny, isang Panginoon, isang pagtutunguhan, isang Biblia, one Lord, one faith, one baptism. Kaya wala po na yung mga distinctions na yan o mga titulo ng mga pangalan natin. Kung sino ka ba, ano ba ang status mo, pagdating sa simbahan ng Panginoon, magkakapatid lang tayo ngayon dito. Kaya one body in Christ. Kaya yung ulam nyo, paulam na yun sa akin, sa anniversary, ha? Pag sabihin sa mga friends ko lang to, ha? Hindi ka pwede rito. So, we are now one in Christ because of our Lord Jesus Christ. Okay, tayo dito ngayon at mag-pray ka na. Salamat po, Ama, sa pagpalaala, Ama, sa amin na po namin i-promote naman yung unit for unity. And po, Ama, we will always be reminded of your desire for us to be one as prayed by our Lord in John 17. Sana po, Ama, maging conscious kami, Ama, pagsumikapan to maintain the unity of the Spirit. Kahit sa kami, Ama, sa isang layunin na kayo po, Ama, ilulatingin, paglingkuran sa isang libangan ito. Kayo po na magpala, Ama, sa pagpapatuloy namin gawain, patuloy namin kahit taas sa aming pangalaman na kung na kami turuan at diwanagan sa inyong mga katutuhan. At po ang bayan ng dalangin sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Muna po tayo. At po natin